Hindi ko na kaya, Sir Eduardo. Sinasabi ko sa inyo, hindi sila mga anghel. Sila ang apat na munting demonyo. Ang mga salitang yon, kasabay ng malakas na pagbagsak ng pinto ng mansyon, ang gumising sa natutulog na diwa ni Eduardo Salcedo. Ikalabindalawa, ito na ang ikalabindalawang yaya na sumuko sa apat niyang anak sa loob lamang ng 1 taon. Napapikit si Eduardo at marahang pinisil ang pagitan ng kanyang mga mata. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang pamilyar na pagod. Isang pagod na tila bumaon na sa kanyang mga buto. Mula sa kanyang study table, tanaw niya ang sala. Nagkalat ang mga laruan. May mantsa ng juice sa mamahaling carpet. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo ang apat niyang anak na babae, ang tinaguriang apat na tala ng kanilang bayan dahil sa angkin nilang ganda. Pero para kay Eduardo, sa mga sandaling ito, mas kamukha sila ng apat na maliliit na buhawi. Clarissa. Mahinahon, ngunit may bigat na tawag niya sa kanyang panganay. Lumapit ang 11 taong gulang na dalagita. Taas noo, walang bahid ang pagsisisi sa mukha. Hindi namin siya gusto, Papa. Masyado siyang maingay. Ang gusto niya lang ay alagaan kayo. Sagot ni Eduardo, sinubukang kontrolin ang sarili. Gaya ng sinabi ko, sa nakaraang 11 beses, kailangan ninyo ng yaya. Hindi namin kailangan ng yaya. Matigas na sagot ni Clarissa. Kailangan ka namin. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ni Eduardo, ngunit mabilis niyang isinara ang anumang emosyon na gustong kumawala. 3 taon. 3 taon na siyang mag-isang itinataguyod. Ang mga anak, mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Isabel. At sa loob ng 3 taon, ang tanging alam niyang paraan ay ang magtrabaho ng husto at ibigay ang lahat ng material na bagay. Pagmamahal, koneksyon. Iyon ang mga bagay na kasamang nilibing ni Isabel. Marami akong trabaho. Malamig niyang sabi, sabay kuha ng kanyang checkbook. Ito na naman ang solusyon niya sa lahat. Pera. Huwag kayong mag-alala. Bukas na bukas din ay may bago na kayong... Sir Eduardo? Isang malambing na boses ang pumutol sa kanya. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Elena, ang nakababatang kapatid ni Isabel. May dala itong basket ng pagkain at isang pilit na ngiti. Tita Elena, bati ng mga bata. Maliban kay Clarissa na nanatiling tahimik. Narinig ko ang sigawan kanina. Ayos ka lang ba, bayaw? Tanong ni Elena. Ang mga mata ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Napabuntong hininga na lang si Eduardo. Ang dati pa rin, Elena. Walang nagbabago. Inilapag ni Elena ang basket sa mesa. Alam kong pagod ka na. Kaya naisip ko, baka kailangan mo ng tulong. May inilabas si Elena na isang folder mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa harap ni Eduardo. Huwag kang mag-alala. Hindi siya ordinaryong yaya. Isa siyang guro mula sa probinsya. Simpleng tao. Pero nabasa ko sa mga record niya, meron siyang pambihirang pasensya. Binuksan ni Eduardo ang folder nang walang gana. Ngunit natigilan siya nang makita ang litrato ng babae. Marites de la Peña. Hindi kagandahan sa paraang nakakasilaw. Simple lang ang kanyang mukha, walang kolorete. Ngunit ang mga mata niya, may kakaiba sa mga mata niya. May lungkot, pero mayroon ding determinasyon. Sabi nila, mahusay daw siyang humawak ng mga batang may pinagdadaanan. Patuloy ni Elena sa kanyang malumanay na panunulsol. Baka siya na ang sagot sa problema mo, Eduardo. Tinitigan ni Eduardo ang litrato. Isang bahagi sa kanya ang nagsasabing, isa na namang kabiguan ito. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod na, ay desperado nang kumapit sa kahit anong pag-asa. Sige, pagsuko niya. Sabihin mo sa kanya, magsimula na siya bukas. Kinabukasan, isang lumang taxi ang huminto sa harap ng malaking gate ng Mansyon Salcedo. Bumaba mula rito si Marites de la Peña. Dala niya ang isang luma at may kabigatan na bag. At sa kabilang kamay ay isang libro na mahigpit niyang hawak.
Namangha siya sa laki ng bahay. Para itong palasyo, ngunit walang init, walang buhay. Pagpasok niya sa loob, sumalubong sa kanya ang 4 na pares ng mga matang mapanuri, matatalim, at tila sabay-sabay na sumisigaw ng isang salita. Umalis ka! Hindi natinag si Marites. Ngumiti lamang siya ng bahagya, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa halip, mas lalong lumalim ang lungkot na nakatago roon. Ang unang araw ni Marites sa mansyon ng mga Salcedo ay nagsimula sa isang nakabibinging katahimikan. Mas malakas pa sa anumang sigaw ang katahimikang iyon. Isang katahimikang nagsasabi na hindi siya kabilang sa lugar na ito. Habang naghahanda siya ng almusal sa malawak at modernong kusina, naramdaman niya ang 4 na pares ng mga matang nakamasid sa bawat galaw niya. Hindi sila nagsasalita, ngunit ramdam niya ang kanilang paghatol. Magandang umaga, bati niya. Dala ang isang ngiting pilit niyang pinainit. Naghanda ako ng sinangag at itlog. Walang sumagot. Si Clarissa ang panganay ay umupo sa dulo ng mesa na parang reyna at tiningnan lang ang pagkain na para bang isa itong dumi. Ang kambal na sina Mika at Nika ay nagkatinginan at lihim na nagbulungan. Tanging ang bunso, si Sofia ang nagpakita ng kaunting interes, ngunit nang makita ang masamang tingin ng kanyang ate Clarissa, mabilis din siyang yumuko. Ang unang pagsubok ay dumating ng hindi niya inaasahan. Habang naglalagay siya ng plato sa harap ng kambal, aksidenteng nabunggo ni Mika ang baso ng red juice. Tumapon ang malamig na likido sa kanyang damit, ang nag-iisa niyang disenteng bestida. Narinig niya ang mahinang hagikgik ni Mika at Nika. Naghihintay silang sumigaw siya, magalit, o magsumbong. Ngunit huminga lang ng malalim si Marites. Kumuha siya ng basahan at tahimik na pinunasan ang sahig. Pagkatapos, tiningnan niya ang malaking mantsa sa kanyang damit at sinabi sa mahinang boses, "Ayos lang, madali lang namang labhan ito." Ang kawalan niya ng reaksyon ang siyang gumulat sa mga bata. Nawala ang nangisi sa mukha ng kambal, napalitan ng pagkalito. Maging si Clarissa ay bahagyang kumunot ang noo. Ang buong araw ay nagpatuloy sa ganoong paraan. Tinago nila ang kanyang mga libro. Pinagulo nila ang kwartong nililinis niya. Ngunit sa bawat pagsubok, isang mahinahong pasensya lang ang isinasagot ni Marites. Hindi dahil manhid siya, kundi dahil nakikita niya ang totoong dahilan sa likod ng kanilang mga ginagawa. Hindi ito galit. Ito ay sakit. Pagsapit ng gabi, pagkatapos ng hapunan, nakaupo ang mga bata sa sala. Bawat isa ay abala sa kanilang sariling mundo. Doon naisip ni Marites na oras na para gamitin ang tanging sandata na dala niya. Hindi siya nagtaas ng boses. Umupo lang siya sa isang maliit na upuan sa gitna nila. Binuksan ang librong mahigpit niyang hawak kanina pa at nagsimulang magsalita sa isang malambing at mahinahong tinig. Mayroon akong isang kwento. Simula niya. Tinaasan siya ng kilay ni Clarissa. Hindi kami mga sanggol para sa mga fairy tale mo. Hindi siya pinansin ni Marites. Nagpatuloy siya. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang agos ng tubig sa isang maingay na ilog. Ito ang kwento ng 4 na prinsesa sa isang kahariang nawalan ng reyna. Dahil sa sobrang lungkot, ang mga puso ng 4 na prinsesa ay nagkaroon ng maliliit na lamat. Hindi ito nakikita ng iba, pero gabi-gabi, nararamdaman nila ang kirot mula sa mga basag na yon. Natigilan ng kambal sa paglalaro. Maging si Clarissa, kahit nagkukunwaring nagbabasa ng libro, ay hindi na nililipat ang pahina. Sinubukan ng hari na puna ng mga lamat ng ginto at mamahaling regalo, patuloy ni Marites, pero hindi gumana. Kaya isang araw, nagpasya ang 4 na prinsesa na sila mismo ang hahanap ng lunas. Naglakbay sila para hanapin ang isang bagay na makapaghilom sa kanilang mga pusong may lamat, ang nawawalang liwanag ng kanilang kaharian. Natahimik ang buong silid.
Tanging ang boses na lang ni Marites ang maririnig. Maya-maya, sa gitna ng katahimikan, isang maliit na boses ang bumasag dito. Ate Marites! Napatingin si Marites sa bunsong si Sofia, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may buong atensyon. Ang mga mata ay bilog at puno ng pag-usisa. Ano yung itsura ng liwanag na yon? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marites. Isang totoong nangiti sa unang pagkakataon sa buong araw. Hindi niya alam. Sa labas ng bahagyang nakaawang na pinto ng sala, nakatayo si Eduardo Salcedo. Kararating niya lang mula sa opisina. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, hindi sigawan, iyakan, o basag na pinggan ang sumalubong sa kanya, kundi ang mahinahong boses ng isang babaeng nagkukwento. Nakatayo lang siya roon, sa dilim, nakikinig. Para kay Clarissa, ang alaala ng kanyang ina ay isang banal na bagay. Isang sagradong apoy na kailangan niyang panatilihing nagliliyab. Kahit na ang kapalit nito ay ang masunog, ang sinumang magtangkang lumapit. Siya ang panganay. Siya ang naiwang tagapag-alaga ng mga alaala. Bago pumanaw si Isabel, ibinulong nito sa kanya. Ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo at kay papa mo, ha? Ang mga salitang yon ay naging isang mabigat na korona sa kanyang ulo. Kaya nang makita niya ang pagbabago sa mansyon, kahit gaano kaliit, nagsimula siyang makaramdam ng panganib. Ang mga nakababatid niyang kapatid ay unti-unti nang bumibigay sa mga kwento ni Marites. Nakikita niya sa mga mata nila ang paghanga tuwing nagsasalita ang babae. At ang pinakamasama sa lahat ay ang nakita niya kagabi. Ang kanyang papa, nakatayo sa may pintuan, nakikinig. At sa isang saglit, nakita niya ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap na matagal na niyang hindi nakikita. Isang kislap na para lamang dapat sa kanilang ina. Kaya nang dumating si Tita Elena niya kinabukasan na may dalang mga pasalubong, naramdaman ni Clarissa na mayroon siyang kakampi. Kamusta na ang bagong anghel ninyo? Nakangiting tanong ni Elena, ngunit may kakaibang diin sa salitang anghel. Okay lang siya. Kibit balikat na sagot ni Clarissa habang pinapanood ang mga kapatid na masayang kinukuha ang mga laruan mula kay Elena. Inakbayan siya ni Elena at dinala sa isang sulok ng hardin, palayo sa iba. Clarissa, iha, malambing na bulong nito. Alam kong matalino kang bata. Nakikita mo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Tumingin lang si Clarissa sa kanyang tiyahin, naghihintay. Gusto ko lang mag-ingat ka, patuloy ni Elena. Ang boses ay puno ng kunwaring pag-aalala. Ang iyong ina, si Ate Isabel, ay espesyal. Walang sino man ang pwedeng pumalit sa kanya. Pero minsan, may mga taong darating na magkukunwaring mabait. Gagamitin nila ang kahinaan ng iba para makuha ang gusto nila. Hindi direktang sinabi ni Elena ang pangalan ni Marites. Pero malinaw na malinaw kung sino ang tinutukoy niya. Mag-ingat ka sa mga taong gustong maghilom ng sugat ng iba, iha. Dahil baka ang totoo, gusto lang nilang angkinin ang lugar na hindi para sa kanila. Ang mga salita ni Elena ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa tainga ni Clarissa at nagtanim ng duda sa kanyang puso. Ang maliit na pag-asa na nagsimulang sumibol sa kanya ay biglang nalanta at namatay. Tama si Tita Elena. Isang estranghero si Marites. Isang estrangherong gustong nakawin ang pamilya niya. Puno ng bagong galit. Nagmarcha si Clarissa papasok ng bahay. Kailangan niyang gumawa ng paraan para mapaalis ang babaeng iyon. Isang paraan na siguradong hindi na ito makakabalik pa. Alam niyang madalas mag-isa si Marites sa maliit na silid nito sa hapon para magsulat. Dahan-dahan siyang pumasok ng walang katok. Naabutan niya ang kwadernong ginagamit ni Marites para sa kanyang mga kwento. Ang sandata nito laban sa kanila. Nanginginig ang mga kamay ni Clarissa habang binubuklat ang mga pahina. Nakasulat doon ang kwento ng 4 na prinsesa.
Nakita niya ang mga drawing at ang magandang sulat kamay. Nakita niya kung paano inilalarawan ang bawat prinsesa, ang matapang, ang makulit na kambal, at ang bunsong mahiyain. Isang parte sa kanya ang namangha. Pero mas nanaig ang galit. Ito ang panlilinlang niya. Sa isang iglap, ginawa niya ang isang bagay na hindi na mababawi. Hinablot niya ang mga pahina sa gitna ng kwaderno, ang mga pahinang naglalaman ng pinakamahalagang bahagi ng kwento, at pinunit ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso. Nakahinga siya ng maluwag pagkatapos, pakiramdam niya ay naprotektahan niya ang alaala ng kanyang ina. Itinapon niya ang mga piraso ng papel sa sahig at akmang lalabas na ng silid. Ngunit sa kanyang pagpihit, natigilan siya. Nakatayo sa may pintuan si Marites, nakatingin sa mga pira-pirasong papel sa sahig. At sa likod nito, kararating lang din mula sa trabaho, ay ang kanyang papa. Nakita ni Eduardo ang nagkalat na papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Marites na hindi makapagsalita. At sa huli, sa kanya, ang mukha ng kanyang ama ay walang emosyon. Ngunit nakita ni Clarissa ang pagtiim ng panga nito. Isang senyales ng galit na matagal na niyang kinatatakutan. Namuo ang galit sa dibdib ni Eduardo. Ito na ang katapusan. Pagod na siya sa gulo, sa paulit-ulit na problema. Ang mansyon na ito ay dapat sanang maging isang tahimik na lugar, ngunit naging isang paljantiyang ito. Tumingin siya kay Marites, handa nang bitawan ang mga salitang magtatapos sa lahat. "You're fired." Pero bago pa man lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, nagtama ang kanilang mga mata. At doon, natigilan si Eduardo. Inaasahan niyang makakita ng takot, o ng galit, o ng pagtatanggol sa sarili. Inaasahan niyang isusumbong nito si Clarissa. Ngunit wala siyang nakitang anuman sa mga yon. Ang nakita niya sa mga mata ni Marites ay isang bagay na mas malalim at mas komplikado. Isang matinding kalungkutan. Isang sakit na tila hindi para sa mga napunit na papel, kundi para sa isang bagay na mas matagal nang wasak sa loob niya. Hindi nagsalita si Marites. Dahan-dahan siyang lumuhod, hindi alintana ang presensya ni Eduardo, at sinimulang pulutin ang bawat piraso ng papel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang pinagdudugtong-dugtong ang mga salitang pinaghirapan niyang isulat. "Hayaan mo na yan," utos ni Eduardo. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa binalak niya. Umiling si Marites, hindi tumitingin sa kanya. "Hindi po okay, sir," halos pabulong niyang sabi. "Pero pwede pa pong ayusin. Papel lang naman po ito." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa pader na matagal nang binuo ni Eduardo sa paligid ng kanyang puso. Pwede pa pong ayusin. Hindi niya alam kung bakit, pero hindi niya nagawang paalisin si Marites. Tumalikod na lamang siya at pumasok sa kanyang opisina. Iniwan ang 3 tao sa silid na balot ng mabigat na katahimikan. Isinara niya ang pinto, ngunit ang imahe ng mga mata ni Marites ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi mapakali si Eduardo. May isang bagay sa reaksyon ni Marites na gumugulo sa kanya. Lumabas siya ng kanyang kwarto para kumuha ng tubig nang mapadaan siya sa sala. Naabutan niya si Marites na nakaupo sa sahig sa ilalim ng isang maliit na ilaw. Sa harap niya ay ang mga pinunit na papel at maingat niyang pinagdudikit-dikit ang mga ito gamit ang tape. Pero hindi lang iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa magkabilang gilid ni Marites, tahimik na nakaupo ang kambal na sina Mika at Nika. Sila ang nag-aabot ng mga piraso ng papel sa kanya na para bang 2 katulong na nurse sa isang emergency room. Napatigil si Eduardo sa dilim, nagmamasid. Ang 2 sa 4 na demonyo ay tumutulong ngayon sa babaeng dapat sana ay kaaway nila. Bumalik siya sa kanyang kwarto na mas lalo pang gulong-gulo. Hating gabi na nang muli siyang magising. Dumaan siya sa pasilyo kung saan naroon ang silid ni Marites.
Bahagyang nakaawang ang pinto nito. Mula sa siwang, narinig niya ang isang mahinang ungol. Akala niya ay gising ito, ngunit nang sumilip siya, nakita niya itong natutulog, ngunit hindi mapakali. Pawis na pawis ang noo nito, at may mga salitang binubulong mula sa kanyang mga labi. Lina! Narinig ni Eduardo ang pangalan. Lina, patawad. Hindi ko sinasadya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa batok ni Eduardo. Hindi iyon panaginip ng isang taong may mapayapang isip. Iyon ay isang bangungot. Isang bangungot na tila paulit-ulit na binabalikan. Sino si Lina? At anong kapatawaran ang hinihingi ni Marites sa kanyang pagtulog? Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Nag-iingat na hindi makalikha ng anumang ingay. Bumalik siya sa kanyang opisina. Hindi para matulog, kundi para mag-isip. Umupo siya sa kanyang silyang gawa, sa mamahaling katad, at tinitigan ang dilim sa labas ng bintana. Ang babaeng tinanggap niya dahil lang sa desperasyon, ang babaeng akala niya ay simpleng guro lang mula sa probinsya, ay may dalang isang lihim. Isang lihim na nagpapahirap sa kanya kahit sa kanyang pagtulog. Hindi na ito tungkol sa pagiging yaya. Hindi na ito tungkol sa mga anak niya. Naging personal na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng mesa. Hinanap niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang private investigator, isang taong madalas niyang gamitin para sa mga background check sa kanyang kumpanya. Miguel, sabi niya nang sagutin ang tawag. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. May ipapagawa ako sa'yo, isang bagay na importante. Ibinigay niya ang pangalan, Marites de la Peña. Gusto kong malaman ang lahat, utos ni Eduardo. Ang kanyang pamilya, ang kanyang pinag-aralan, ang kanyang nakaraan. Lahat. Lalo na kung meron siyang kapatid na nagngangalang Lina. May isang saglit na katahimikan sa kabilang linya bago sumagot si Miguel. Masusunod, sir. Bigyan niyo ako ng 24 na oras. Ibinaba ni Eduardo ang tawag. Sumandal siya sa kanyang upuan at ipinikit ang mga mata. Ang imahe ng naghihirap na mukha ni Marites sa pagtulog nito ay bumalik sa kanyang isipan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Eduardo na ang babaeng nasa ilalim ng kanyang bubong ay hindi lang isang simpleng empleyado. Siya ay isang misteryo at determinado siyang alamin ang kasagutan. Alam ni Marites na ang sugat na iniwan ng ginawa ni Clarissa ay hindi sa kanyang kwaderno, kundi sa puso ng bata. Ang galit ni Clarissa ay isang baluti, isang matigas na kalasag para protektahan ang isang napakalambot at nasasaktang kalooban. Hindi niya ito masisira sa pamamagitan ng puwersa o sermon. Kailangan niya ng ibang susi. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa maliit na library ng mansyon, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang luma at makapal na libro na nakasiksik sa pagitan ng mga encyclopedia. Hindi ito katulad ng ibang libro. Ang takip nito ay gawa sa katad at may nakaukit na mga bulaklak. Dahan-dahan niya itong kinuha. Pagbukas niya, isang pamilyar na amoy ng vanila at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Ito ay isang recipe book. Ang sulat kamay, sa bawat pahina ay elegante at puno ng pagmamahal. Sa unang pahina may nakasulat, "Para sa aking 4 na tala, upang kahit kailan ay hindi ninyo makalimutan ang tamis ng ating kusina. Nagmamahal, Mama Isabel." Napahawak sa dibdib si Marites. Pakiramdam niya ay nakahawak siya ng isang sagradong bagay. Habang binubuklat niya ang mga pahina, nakita niya ang mga paborito ng mga bata. Chocolate cake, leche flan, at sa isang pahinang may tupi, ang espesyal na pandesal ni Mama. Doon, isang ideya ang nabuo sa isip ni Marites. Kinabukasan hindi niya ginising ang mga bata para sa almusal. Sa halip, tahimik siyang naghanda sa kusina. Inilabas niya ang harina, itlog,
gatas at lebadura, lahat ng sangkap para sa espesyal na pandesal ni Isabel. Maingat niyang inilatag ang mga ito sa malinis na mesa. Sa tabi ng mga sangkap, iniwan niya ang recipe book ni Isabel bukas sa pahina ng pandesal at sa ibabaw nito, isang maliit na papel na may simpleng sulat. Sa tingin ko, mas magagawa mo itong mas masarap kaysa sa akin. Pagkatapos, umalis siya ng kusina at nagpunta sa hardin. Nagbibigay ng espasyo, naghihintay. Mula sa bintana, nakita niyang pumasok si Clarissa sa kusina. Nakita niya ang pagtigil nito, ang pagkunot ng noo, at ang paglapit sa mesa. Binasa nito ang kanyang sulat. Nagatubili muna ito, tila naglalaban ng isip at puso. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Marites na hinubad ni Clarissa ang kanyang tsinelas, tinali ang kanyang buhok, at nagsimulang magmasa ng harina. Hindi nagsalita si Marites. Nanatili lang siyang nanonood mula sa malayo habang ang batang babae na puno ng galit kahapon ay dahan-dahang nagiging ang batang minsan ay masayang katulong ng kanyang ina sa kusina. Hindi nagtagal, isang napakabangong amoy ang nagsimulang kumalat sa buong mansyon. Ang amoy ng bagong lutong tinapay. Isang amoy na tila gumigising sa mga natutulog na alaala ng tahanan. Nang maluto ang pandesal, nakita ni Marites na kumuha si Clarissa ng isa. Tinitigan muna ito ng bata bago dahan-dahang lumabas ng kusina at naglakad patungo sa hardin, direkta papunta sa kinaroroonan niya. Inabot ni Clarissa ang mainit na pandesal kay Marites. Walang salitang namutawi sa kanilang mga bibig. Ngunit sa mga mata ng bata, nakita ni Marites ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang salita. Isang maliit na piraso ng tiwala. Tinanggap ni Marites ang tinapay. "Salamat," mahina niyang sabi. Isang maliit na ngiti, sana ang sisilay sa labi nilang dalawa, nang isang malakas na busina mula sa gate ang bumasag sa sandali. Kararating lang ni Eduardo. Pumasok si Eduardo sa loob ng bahay at natigilan siya. Ang amoy. Ang amoy na yon. Matagal na niyang hindi na amoy. Ang amoy na nagpapaalala sa kanya ng mga umaga kasama si Isabel. Sinundan niya ang amoy hanggang sa kusina. At doon, nakita niya ang isang eksenang hindi niya inaasahan. Ang kanyang panganay na anak at ang bagong yaya, nakatayo sa hardin. Sa pagitan nila ay isang piraso ng tinapay. Walang sigawan, walang gulo. Tanging isang hindi maipaliwanag na kapayapaan. Nakangiti na sana si Eduardo, isang totoong nangiti, ng isang boses ang biglang bumasag sa lahat. "Mukhang masaya kayo dito." Lumingon silang lahat. Nakatayo sa may pinto ng kusina si Elena. Dala ang kanyang pamilyar na pekeng ngiti. Ngunit nang makita niya ang eksena sa hardin, ang tinapay, ang katahimikan, ang namumuong koneksyon, ang ngiti sa kanyang mga labi ay bahagyang nanigas. "Elena, anong ginagawa mo dito?" tanong ni Eduardo. Bahagyang nagulat. "Dinalhan ko lang naman kayo ng merienda." "Bayaw. Pero mukhang mayroon na pala kayong sariling selebrasyon," sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Eduardo, papunta kay Clarissa, at sa huli ay tumigil kay Marites. Naramdaman ni Marites ang bigat ng titig ni Elena. Malamig ito, matalim, at puno ng isang bagay na hindi niya mapangalanan. "Napakagaling mo naman pala, Marites," sabi ni Elena. Ang boses ay matamis ngunit may nakatagong lason. "Hindi ko akalain na isa ka rin palang mahusay na panadero." "Si Clarissa po ang gumawa," mahinang sagot ni Marites. "Talaga?" Tumingin si Elena kay Clarissa na may pagtataka. "Napakagaling mo, iha. Manang-mana ka talaga sa mama mo." Pagkatapos ay bumaling siyang muli kay Marites. Ang nangiti ay naroon pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay nangungusap ng iba. "Clarissa, halika muna sa loob. May ibibigay ako sa'yo," utos ni Elena.
na parang siya ang may-ari ng bahay. Nag-atubili si Clarissa, ngunit sumunod din. Naiwan sina Marites at Elena sa hardin. Nang sila na lang dalawa, biglang nagbago ang anyo ni Elena. Nawala ang matamis ng ngiti. Napalitan ito ng isang malamig at mapagmataas na ekspresyon. "Makinig ka!" sabi ni Elena sa mahinang boses, ngunit may diin sa bawat salita. "Alam ko kung ano ang ginagawa mo." Naguluhan si Marites. "Ano po ang ibig ninyong sabihin, ma'am?" "Huwag kang magkunwari," asik ni Elena. "Isa ka lang yaya, isang tagapag-alaga. Trabaho mo lang ang bantayan ang mga bata, hindi ang maging parte ng pamilya nila. Ang pagluluto, ang mga kwento. Alam kong lahat yan ay isang palabas." Lumapit si Elena. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Marites. Ang lugar ni Isabel ay sagrado sa bahay na ito. Huwag na huwag mong susubukang angkinin iyon dahil sisiguraduhin kong pagsisisihan mo. Hindi nakapagsalita si Marites. Ang mga salita ni Elena ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Ito ba ang tingin sa kanya ng lahat? Isang mga agaw? Bago pa man siya makasagot, may isang anino na dumaan sa likod ni Elena. Nakita ni Marites ang isa sa kambal, si Mika, na nagtatago sa likod ng isang halaman, nakikinig. Ngunit huli na ang lahat. Tumalikod na si Elena at naglakad palayo na, para bang walang nangyari. "Marites," pahabol niyang tawag. Ang boses ay muling naging matamis. "Kailangan na nating mag-usap ng masinsinan. Mamaya." Iniwan siyang nakatulala sa hardin. Ang init ng pandesal sa kanyang kamay ay biglang nanlamig. Ang maliit na piraso ng tiwalang ibinigay sa kanya ni Clarissa kanina ay tila nanganganib na muling maging abo. Mata. Nakaupo si Elena sa kanyang mamahaling sasakyan, papalayo sa mansyon ng mga Salcedo. Ngunit ang imahe ng eksena sa hardin ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Si Marites, si Clarissa, at ang piraso ng tinapay. Isang mapait ng ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Mapapel kang babae ka," bulong niya sa sarili. "Pero tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo." Bumalik ang kanyang alaala sa araw na una niyang nalaman ang tungkol kay Marites de la Peña. 1 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang ate Isabel. 1 taon na niyang matiyagang ginagampanan ang papel ng isang mapag-arugang tiyahin at hipag, laging handang tumulong kay Eduardo. Bawat kilos niya ay kalkulado, bawat ngiti ay may pinaplano. Ang kanyang layunin ay simple lang, ang maging susunod na Mrs. Salcedo. Siya dapat iyon, siya ang mas nararapat. Ngunit si Eduardo, kahit 3 taon na ang lumipas, ay nanatiling isang malamig na bato. At ang 4 na bata ay isang malaking balakid. Kailangan niya ng isang plano na magpapakita kay Eduardo na siya lang ang tanging solusyon. Doon pumasok si Marites sa eksena. Inutusan niya ang isang private investigator na maghanap ng isang kandidatong perpekto para sa kanyang plano. Isang taong mukhang mahina, madaling manipulahin at may sariling bagahe. Naalala niya ang nangisi sa kanyang labi nang matanggap niya ang folder ni Marites, ang litrato ng isang simpleng babae na may malungkot na mga mata at ang detalye sa report na siyang nagkumbinsi sa kanya. Marites de la Peña, dating guro, ulila. May nakababatang kapatid na nagngangalang Lina de la Peña, namatay sa isang accidental drowning sa isang malakas na bagyo 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga report, magkasama ang dalawa nang mangyari ang insidente. Si Marites ang nag-iisang survivor. Perpekto, naisip ni Elena noon. Isang babaeng may trauma, isang babaeng may bitbit na bigat ng nakaraan, isang babaeng siguradong madudurog sa ilalim ng 4 na munting demonyo. Ang kanyang plano ay napakatalino. Ipakikilala niya si Marites kay Eduardo. Hahayaan niyang mabigo ito ng miserable. At kapag sumuko na si Marites,
Kapag mas lalong naging magulo ang mansyon, doon siya papasok bilang tagapagligtas. Ipapakita niya kay Eduardo na ang kailangan ng pamilya nito ay hindi isang estranghero, kundi siya, isang pamilya. Pero nagkamali siya ng kalkula. Hindi niya inaasahan na ang mismong trauma ni Marites ang magiging sandata nito. Ang sakit na dinadala nito ang siyang naging tulay para maintindihan ang sakit ng mga bata. Napahigpit ang hawak ni Elena sa manibela. Nagbabago ang laro at kailangan niyang gumawa ng mas marahas na hakbang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang isang numero. "Nagawa mo na ba ang pinapagawa ko?" Malamig niyang tanong. "Opo, Ma'am Elena," sagot ng boses sa kabilang linya. "Nakausap ko na po ang hardinero." Ibubulong niya ang kwento kay Clarissa sa tamang pagkakataon. "Good," sabi ni Elena. "Siguraduhin mong malinaw ang detalye na si Marites ay kasama ng kapatid niya nang mangyari ang aksidente, na hindi niya nagawang iligtas ang sarili niyang kapatid." Huminto siya sa isang saglit, nag-iisip. Kailangan niya ng dagdag na lason. "At idagdag mo ito," utos niya. "Sabihin mo na kaya siya nandito ay para makahanap ng bagong pamilyang maliligtas, para mapalitan ang pamilyang nawala sa kanya." Pagkababa niya ng telepono, isang nangiting puno ng tagumpay ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya kung gaano kaprotektibo si Clarissa sa alaala ng ina nito. Ang ideya na may isang sawing babae na sumusubok na palitan ang kanilang pamilya ay siguradong magiging apoy na susunog sa lahat ng magandang nasimula ni Marites. Hindi niya alam, sa likod ng isang malaking halaman sa hardin ng mansyon, narinig ng batang si Mika ang bahagi ng usapan nila ni Marites kanina. At ngayon, sa loob ng bahay, malapit sa bintana ng kusina, kung saan nag-uusap sa telepono ang hardinero at ang kanyang kasabwat, narinig ni Clarissa ang mga huling salita na siyang wawasak sa kanyang mundo. Hindi niya nailigtas ang kapatid niya, kaya kailangan niya ng bagong pamilya. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Clarissa na parang mga bubog. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Tumingin siya sa labas kung saan nakatayo si Marites. Ang babaeng nagsimula na niyang pagkatiwalaan ay isa palang sinungaling. Isang desperadong babae na may madilim na nakaraan. Isang babaeng gustong agawin ang pamilya niya. Ang mga salitang narinig ni Clarissa ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng kanyang mundo. Bawat piraso ng tiwala, bawat butil ng pag-asang nagsimulang tumubo sa puso niya para kay Marites ay biglang nawasak. Naging abo. Kaya pala napakabait nito. Kaya pala puno ito ng pasensya. Kaya pala alam nito ang lahat ng tamang sasabihin. Hindi iyon dahil sa kabutihan. Isa iyong estratehiya. Isang plano ng isang babaeng desperadong punan ang pagkukulang sa sarili niyang buhay. Ang babaeng ito ay hindi isang anghel. Isa siyang multo na hinahabol ng sarili niyang kabiguan. At ngayon, gusto niyang gawing kanlungan ang pamilya nila. Sa buong maghapon, hindi na kinausap ni Clarissa si Marites. Binalik niya ang pader sa pagitan nilang dalawa, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang bawat tingin niya ay puno ng pagkasuklam. Ang bawat salita ni Marites ay sinasagot niya ng isang nakabibinging katahimikan. Habang papalubog ang araw, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Nagbabadya ang isang malakas na bagyo. Humahampas ang hangin sa mga bintana at ang mga unang patak ng ulan ay nagsimulang tumama sa bubong. Sa loob ng bahay, ang tensyon ay kasing bigat ng panahon sa labas. "Clarissa, anak, kumain ka na," pakiusap ni Marites habang naghahanda ng hapunan. Hindi siya pinansin ni Clarissa. Tumayo ito at akmang aakyat na sa kanyang kwarto. "Clarissa, mag-usap tayo," pigil ni Marites. Hinawakan ito ng marahan sa braso. Biglang iwinaksi ni Clarissa ang kamay ni Marites na para bang napaso ito.
Huwag mo akong hahawakan. Sigaw niya. Ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Huwag kang magkunwari na nag-aalala ka sa akin. Nagulat si Marites sa biglaang pagsiklab ng galit ng bata. Anong problema? Ikaw! Ikaw ang problema, sigaw ni Clarissa. At sa wakas, lumabas na ang lahat ng lason na itinanim ni Elena sa kanyang puso. Akala mo maluloko mo kami sa mga kwento at sa pandesal mo? Akala mo hindi namin alam ang totoo? Anong totoo? Naguguluhang tanong ni Marites. Na isa kang bigo? Humagulhol si Clarissa. Ang mga luha ay nagsimula ng bumagsak kasabay ng ulan sa labas. Hindi mo maililigtas ang pamilya namin dahil kahit ang sarili mong kapatid, hindi mo nagawang iligtas. Ang mga salita ay parang isang matalim na punyal na sumaksak sa pinakasentro ng kaluluwa ni Marites. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang bangungot na pilit niyang tinatakasan gabi-gabi ay biglang nagising at ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan sa anyo ng isang galit na bata. Paano? Paano nalaman ni Clarissa? Huwag mong isipin na mapapalitan mo ang mama ko. Patuloy ni Clarissa sa kanyang pagsigaw, bawat salita ay puno ng sakit. Hindi kanya katulad. Wala kang karapatan dito. Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Eduardo. Basang-basa dahil sa ulan. Naabutan niya ang sigawan, ang iyakan. Anong nangyayari dito? Papa, paalisin mo na siya. Clarissa, tama na yan. Pero hindi na nakikinig si Clarissa. Ang sakit na naramdaman niya ay napapakalaki. At ang tanging gusto niya ay tumakbo. Tumakbo palayo sa babaeng nagdulot nito. Sa isang iglap, tumalikod siya, binuksan ang pinto, at tumakbo palabas sa rumaragasang ulan at malakas na hangin. Clarissa! Ang sigaw ni Eduardo ay halos malunod sa ugong ng bagyo. Naiwang nakatayo si Marites sa gitna ng sala, nanginginig. Ang mga binti niya ay tila naging yelo, hindi makagalaw. Sa labas, ang kadiliman at ang bagyo. At sa kanyang isipan, ang imahe ng isa pang bagyo, 5 taon na ang nakalipas. Ang imahe ng isang maliit na kamay na dahan-dahang nawawala sa kanyang pagkakahawak. Bumabalik ang lahat. Isang segundong natulala si Eduardo sa pintong nilabasan ng kanyang anak. Pagkatapos, isang matinding takot ang biglang kumalat sa kanyang buong sistema. Isang takot na pamilyar, isang takot na minsan na niyang naramdaman at pilit na kinalimutan. Ang takot na muling mawalan ng isang taong pinakamamahal. Clarissa! Sigaw niyang muli. Tumakbo siya palabas ng pinto, ngunit wala na siyang maaninag, kundi ang makapal na buhos ng ulan at ang kadilimang nilalamon ang lahat. Buwisit! Napasuntok siya sa pader. Mabilis siyang bumalik sa loob, basang-basa. Ang isip ay nagkakagulo. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nanginginig ang mga kamay habang dinadial ang numero ng hepe ng seguridad ng kanilang subdivision. Si Eduardo Salcedo ito. Ang anak ko, si Clarissa, nawawala. Lumabas siya sa gitna ng bagyo. Hanapin ninyo siya. Ngayon na. Ang kambal at si Sofia ay humahagulgol na sa isang sulok. Niyayakap ang isa't isa sa takot. Ang buong mansyon na kanina lang ay puno ng tensyon ay napalitan ngayon ng purong sindak. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Elena na galing pala sa kusina. Diyos ko, Eduardo, anong nangyari? Tanong niya. Ang mukha ay nagpapakita ng perpektong maskara ng pag-aalala. Si Clarissa, tumakbo siya palabas. Hirap na sabi ni Eduardo, hawak ang kanyang ulo. Sinabi ko na sa'yo, Eduardo. Malambing ngunit may panunumbat na sabi ni Elena. Lumapit ito at hinawakan ang braso niya. Sinabi ko na sa'yo na ang babaeng yan ay magdadala lang ng gulo dito. Napalingon si Eduardo kay Marites. Nakatayo pa rin ito sa gitna ng sala, hindi gumagalaw, na parang isang estatwa.
Ang kanyang muka ay walang kulay, ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Sa pintong nilabasan ni Clarissa, sa isang saglit, sa gitna ng kanyang pagpapanik, isang alon ng galit ang naramdaman ni Eduardo para kay Marites. Kung hindi lang ito dumating, kung hindi lang ito nanggulo. Ito ang may kasalanan ng lahat, bulong ni Elena. Sapat lang para marinig ni Eduardo. Akmang magsasabi ng masakit si Eduardo. Akmang isisisi ang lahat sa babaeng nasa harap niya nang biglang gumalaw si Marites. Dahan-ahan siyang lumingon, una kay Elena, pagkatapos ay sa umiiyak na mga bata at sa huli kay Eduardo. Ang mga mata niya ay puno ng luha, ngunit sa likod ng mga luhang yon, may isang bagay na nagbago. Ang kaninang takot at pagkabigla ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Hahanapin ko siya, sabi niya sa isang boses na halos hindi marinig, ngunit puno ng bigat. Huwag ka nang makialam, sigaw ni Eduardo. Sapat na ang gulong ginawa mo. Ngunit hindi na nakinig si Marites. Para siyang bingi sa lahat. Ang tanging nakikita niya ay ang madilim na pinto. Ang tanging naririnig niya ay ang tawag ng isang batang nawawala sa gitna ng bagyo. Hindi ko siya iiwan, bulong ni Marites, mas para sa sarili niya kaysa sa kanino man. At bago pa man makakilos si Eduardo para pigilan siya, mabilis na tumakbo si Marites palabas, direkta sa puso ng bagyo, walang dalang kahit ano, walang payong, walang jacket. Tanging ang bigat ng isang pangakong binitiwan niya sa sarili, 5 taon na ang nakalipas. Naiwang nakatayo si Eduardo, tulala, nakatingin sa pintong nilabasan ng 2 importanteng tao sa buhay niya sa gabing iyon. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may isa pang takot na sumabay dito. Isang takot na hindi niya maintindihan. Ang takot na baka hindi na rin bumalik ang babaeng sumuong sa bagyo para sa kanyang pamilya. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa mukha ni Marites ay parang libu-libong karayom. Ang hangin ay isang dambuhalang kamay na pilit siyang itinutulak paatras, ngunit hindi siya nagpatinag. Sumisigaw ang isip niya, ngunit mas malakas ang tibok ng puso niya. Clarissa! Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay kinakain lang ng ugong ng bagyo. Saan? Saan posibleng magpunta ang isang batang nasasaktan? Sinubukan niyang isipin, sinubukan niyang ilagay ang sarili niya sa kalagayan ni Clarissa. Isang lugar na tahimik, isang lugar kung saan pwede siyang mag-isa, at isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Noong isang araw, habang naglalakad sila sa malawak na hardin, itinuro ni Clarissa ang isang maliit at lumang kubo, malapit sa ilog, sa dulo ng kanilang lupain. Diyan kami dati naglalaro ni Mama, sabi nito sa kanya noon. Doon. Siguradong nandoon siya. Tinahak ni Marites ang madulas at maputik na daan patungo sa likod ng hardin. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa putik. Ang kanyang damit ay basang-basa at mabigat. Ngunit patuloy siya. Habang papalapit siya sa ilog, mas lalong lumalakas ang ingay. Hindi na lang ito ugong ng hangin, kundi dagundong ng tubig. Umaapaw ang ilog. Ang payapang batis na nakita niya noon ay isa ng rumaragas ang halimaw. At sa gitna ng lahat ng yon, nakita niya ang kubo. Ang ilaw mula sa kanyang cellphone ay itinuon niya roon. At sa loob, sa isang sulok, nakita niya ang isang anino, isang batang nakabaluktot, nanginginig. Clarissa! Lumingon ang bata. Sa mukha nito, nakita ni Marites ang pinaghalong takot at pagmamatigas. Akmang lalapit si Marites ng isang malakas na dagundong ang yumanig sa lupa. Isang malaking sanga mula sa katabing puno ng akasya na binugbog ng hangin at ulan ay biglang nabali. Sa isang nakabibinging linang lagapak, bumagsak ito, direkta sa bubong ng kubo. Clarissa, yuko! Sigaw ni Marites.
Pero huli na. Si Clarissa ay parang naistatwa sa takot. Hindi makagalaw habang ang mabigat na sanga ay pabagsak. Walang oras para mag-isip. Tumakbo si Marites. Sa huling segundo, itinulak niya si Clarissa palayo at ginamit ang sarili niyang katawan bilang panangga. Naramdaman niya ang matinding impact, ang sakit, ang bigat. Ngunit hindi yon ang pumatid sa kanyang ulirat. Ang pumatid sa kanya ay ang alaala, ang rumaragasang tubig, ang madulas na bato, ang malamig na kamay. Bumalik ang lahat. Bigla, wala na siya sa kubo. Nasa ilog siya. 5 taon na ang nakalipas. Kasama niya si Lina. Naglalaro sila. At biglang dumating ang flash flood. Ate, tulong! Kapit lang, Lina. Huwag kang bibitaw. Hindi ko na kaya, ate. Kaya mo yan. Huwag kang bibitaw. Ngunit ang agos ay napakalakas at ang maliit na kamay ni Lina ay dahan-dahang nawala sa pagkakahawak niya. Hindi! Sigaw ni Marites, hindi para sa sakit na nararamdaman ng kanyang katawan, kundi para sa sakit na muling bumubuka sa kanyang kaluluwa. Ate Marites? Narinig niya ang boses ni Clarissa. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Nakita niya ang batang ligtas, umiiyak, nakatingin sa kanya. Doon, sa ilalim ng bigat ng nabuwal na sanga, habang ang bagyo ay patuloy na nagwawala sa labas, nagsimulang humagulhol si Marites. Kasalanan ko, sabi niya. Ang mga salita ay nagkakahalo sa kanyang mga hikbi. Hindi totoo ang narinig mo. Hindi ko binitawan si Lina. Nadulas siya. Nadulas ang kamay niya sa akin. At sa loob ng 5 taon, sinisisi ko ang sarili ko. Sa loob ng 5 taon, naririnig ko ang sigaw niya gabi-gabi. Tumingin siya kay Clarissa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang sakit na ngayon lang nakita ng bata. Kaya nang makita kitang tumakbo palabas, nang makita kitang nasa panganib, nangako ako, hindi na ako bibitaw ulit. Nakatitig lang si Clarissa. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ng pag-unawa. Sa wakas, nakita niya ang totoong Marites, hindi isang mang-aagaw, kundi isang taong wasak din tulad niya. Walang salita, gumapang si Clarissa palapit kay Marites. Sa gitna ng bagyo, sa ilalim ng nawasak na kubo, niyakap ng bata ang babaeng sumagip sa kanya. At sa unang pagkakataon, naramdaman nilang pareho na nagsisimula na silang maghilom. Sakto namang dumating ang mga ilaw ng flashlight, ang mga sigaw. Nandito sila! Si Eduardo at ang mga rescue worker ang dumating. Natigilan si Eduardo sa kanyang nakita. Ang kanyang anak, ligtas. At ang babaeng ilang oras lang ang nakalipas ay gusto na niyang paalisin. Nakahandusay, duguan, ngunit mahigpit na niyayakap ang kanyang anak para protektahan ito. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng bagyo. Walang salitang namutawi. Tanging ang dagundong lang ng ulan at ang 2 pusong sabay na tumitibok sa pag-aalala at pasasalamat. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay isang panaginip na malabo at mabilis. Ang tanging malinaw sa isip ni Eduardo ay ang imahe ni Marites na isinasakay sa stretcher ng mga medic at si Clarissa na hindi bumibitaw sa kamay nito. Minor injuries lang ang natamo ni Marites. Ayon sa mga doktor, maraming pasa at isang pilay sa balikat, ngunit kailangan nito ng pahinga. Si Clarissa naman ay nagkaroon ng lagnat dahil sa takot at sa pagkabilad sa ulan. Inalagaan sila ng dumating na medical team sa magkahiwalay na silid. Habang nagkakagulo ang lahat, si Eduardo ay tila isang multo na naglalakad sa sarili niyang bahay. Ang isip niya ay lumilipad. Ang mga salitang sinigaw ni Clarissa kanina, hindi niya nagawang iligtas ang sarili niyang kapatid, ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Saan nakuha ng anak niya ang impormasyong yon? Isang pribado at masakit na detalye mula sa nakaraan ni Marites. Napunta siya sa library, hindi alam kung anong gagawin. Sa kanyang pag-iisip, hindi niya sinasadyang nabunggo ang isang maliit na estante ng mga libro, ang mga paboritong libro ni Isabel.
Nalaglag ang mga ito sa sahig. Diyos ko! Bulong niya at nagsimula siyang pulutin ang mga ito. Isa-isa niyang ibinalik ang mga libro sa estante. Ngunit may isang libro na hindi pamilyar sa kanya. Mas makapal ito, balot sa katad, at walang pamagat. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Hindi ito isang nobela. Ang bawat pahina ay puno ng isang pamilyar at eleganteng sulat kamay. Ang sulat kamay ni Isabel. Ito ay isang talaarawan. Ang talaarawan ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Eduardo habang binabasa niya ang mga huling entry, mga ilang linggo bago ito pumanaw. Karamihan ay tungkol sa mga bata, sa kanilang mga pangarap. Ngunit ang isang entry ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. May 21. Nag-usap kami ni Elena kanina. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa aking sakit. Umiyak siya, pero may nakita ako sa kanyang mga mata. Isang bagay na ikinatakot ko, hindi lungkot, kundi pag-asa. Ewan, siguro ay nagkakamali lang ako ng basa. Ngunit sinabi niya sa akin na kung ano man ang mangyari, siya na raw ang bahala sa mga bata at kay Eduardo. Parang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito. Nanlamig si Eduardo. Nagpatuloy siya sa pagbabasa hanggang sa marating niya ang pinakahuling pahina, ang pinakahuling isinulat ni Isabel. Hunyo par. Alam kong malapit na ang oras ko. Ang tanging hiling ko lang ay para kay Eduardo. Alam kong isasara niya ang kanyang puso. Iuubos niya ang kanyang oras sa trabaho. Ngunit umaasa ako, balang araw, na may isang taong darating. Isang taong hindi susubukang palitan ako, kundi isang taong tutulungan silang lahat na maghilom. Isang taong may sapat na kabutihan upang mahalin ang aking mga anak at tulungan si Eduardo na lampasan ang kanyang kalungkutan. Kung dumating ang araw na yon, mahal ko, sana ay bigyan mo ang iyong sarili ng isa pang pagkakataon. Bumagsak ang mga luha mula sa mga mata ni Eduardo. 3 taon. 3 taong nakatago ang basbas na ito. 3 taong binalot niya ang sarili sa kasinungalingan na kailangan niyang manatiling malungkot para maging tapat kay Isabel. At bigla, lahat ay naging malinaw. Si Elena. Ang pagpapakilala niya kay Marites. Ang mga salita niya kanina. Ang impormasyong nalaman ni Clarissa. Si Elena. Siya ang may pakana ng lahat. Itinago niya ang talaarawan. Minanipula niya ang mga anak niya. Sinubukan niyang sirain ang isang mabuting tao. Puno ng isang malamig na galit, lumabas si Eduardo ng library. Hawak ang talaarawan. Naabutan niya si Elena sa sala. Nag-aalok ng tsaa sa mga medik. Nagpapanggap na siya ang may-ari ng sitwasyon. Elena, tawag ni Eduardo. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit mayroon itong bigat na tila kayang bumasag ng salamin. Lumingon si Elena. Ngumiti. Eduardo, kamusta na si Clarissa? Hindi siya sumagot. Sa halip dahan-dahan siyang lumapit at inilapag ang talaarawan sa mesa sa harap nito. Nawala ang nangiti sa mukha ni Elena. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang papel nang makita ang libro. Alam ko na ang lahat, sabi ni Eduardo. Ang bawat salita ay mabagal at matalim. Ang pagtago mo nito, ang pagsisinungaling mo, ang paggamit mo sa mga pamangkin mo, ang plano mong sirain si Marite. Sinubukang magsalita ni Elena. Eduardo, hindi totoo yan. Huwag, putol ni Eduardo. Tapos na ang pagpapanggap mo. Tinitigan niya ang babaeng minsan niyang tinuring na pamilya. Pero ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang estranghero. Umalis ka na. Hindi makapaniwala si Elena. Pero, pamilya tayo. Ang pamilya ay hindi naninira ng kapwa-pamilya. Mariing sabi ni Eduardo. Itinuro niya ang pinto. Umalis ka na. At huwag ka nang babalik. Walang nagawa si Elena. Kinuha niya ang kanyang bag, talunan.
At sa huling pagkakataon ay tumingin kay Eduardo na may halong galit at pagsusumamo. Ngunit ang nakita lang niya ay isang saradong pinto sa kanyang mukha. Literal at makahulugan. Nang magsara ang pinto, huminga ng malalim si Eduardo. Ang bigat na matagal na niyang pasan-pasan ay tila nabawasan. Tumingin siya sa hagdanan, patungo sa silid kung nasaan si Marites. Oras na para humingi ng tawad at oras na para magpasalamat. Ilang linggo ang lumipas. Ang bagyo ay matagal nang humupa at kasabay nito, ang bagyo sa loob ng mansyon ng mga Salcedo ay nag-iwan ng isang bagong simula. Ang dating malamig at malungkot na bahay ay unti-unti nang napupuno ng init. Ang mga tawa ng kambal ay mas madalas nang maririnig. Si Sofia ay palagi nang nakabuntot kay Marites at si Clarissa ang pinakamatindi ang ipinagbago. Ang pader sa paligid niya ay tuluyan ng gumuho. Pinalitan ito ng isang klase ng respeto at pagmamahal para kay Marites na hindi na kailangang sabihin. Madalas, makikita silang dalawa sa kusina, magkasamang nagbe-bake o sa library kung saan tinutulungan ni Clarissa si Marites na buing muli ang kanyang kwaderno. Ang kwento ng 4 na prinsesa ay mayroon ng bagong kabanata, isang kabanata tungkol sa pagpapatawad. Maging si Eduardo ay nagbago. Mas maaga na siyang umuuwi mula sa trabaho. Mas madalas na siyang nakikipaglaro sa mga anak niya. At higit sa lahat, natuto na siyang makinig. Hindi lang sa mga salita, kundi sa sinasabi ng puso. Isang hapon, sa anibersaryo ng pagpanaw ni Isabel, nagpasya ang pamilya na magkaroon ng isang munting pag-alala. Ngunit hindi ito katulad ng dati. Walang malungkot na itim na damit, walang mabigat na katahimikan. Sa halip, naglatag sila ng picnic sa hardin. Naglabas sila ng mga lumang photo album. At sa unang pagkakataon, ang mga kwento nila tungkol kay Isabel ay hindi na puno ng luha, kundi ng mga ngiti. Naaalala niyo ba noong sinubukan ni Mama magluto ng spaghetti? Pero asin ang nailagay niya imbis na asukal. Natatawang kwento ni Clarissa. Nagtawanan silang lahat. Maging si Eduardo ay napangiti sa alaala. Sa isang sulok, tahimik na nakaupo si Marites, pinapanood ang lahat. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang napakagandang dula. Masaya siya para sa kanila, ngunit may isang bahagi sa kanya na nakakaramdam na hindi pa rin siya lubusang kabilang. Maya-maya, ang bunsong si Sofia ay lumapit sa kanya. May dalang isang bulaklak. Para sa iyo po, Tita Marites, sabi nito. Tita. Sa unang pagkakataon, tinawag siyang tita ng isa sa mga bata. Isang salitang simple pero puno ng kahulugan. Napaluha si Marites, niyakap niya si Sofia ng mahigpit. Sunod-sunod na ring yumakap ang kambal at maging si Clarissa. Salamat sa lahat, bulong ni Clarissa. Habang papalubog ang araw at ang kalangitan ay nagiging kulay kahel, lumapit si Eduardo at tumabi kay Marites, na ngayon ay nakatingin sa puntod ni Isabel sa di kalayuan. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Marites, mahinang sabi ni Eduardo. Hindi mo lang iniligtas si Clarissa, iniligtas mo kaming lahat. Ngumiti si Marites. Tinulungan niyo rin po akong iligtas ang sarili ko, sir. Eduardo? Pagtatama niya. Tawagin mo akong Eduardo. Tumingin sila sa isa't isa. Sa mga mata ni Eduardo, wala na ang dating lamig. Napalitan na ito ng init at ng isang emosyon na matagal nang natutulog. Isinulat ni Isabel sa kanyang talaarawan, sabi ni Eduardo, na sana ay bigyan ko ang sarili ko ng isa pang pagkakataon. Dahan-dahan, marahan, iniangat ni Eduardo ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Marites. Mainit, malambot. Hindi ito binawi ni Marites. Sa halip, hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Hindi ito isang pagpapalit. Alam nilang pareho iyon. Ang alaala ni Isabel ay mananatiling sagrado. Ngunit ang paghilom ay hindi nangangahulugan ng paglimot. Ang paghilom ay ang pag-aaral na magmahal muli, dala ang lahat ng sugat
at alaala ng nakaraan. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ng 4 na tala, hindi na mga munting demonyo, kundi 4 na prinsesang sa wakas ay natagpuan na ang liwanag na matagal na nilang hinahanap. Sa ilalim ng papalubog na araw, sa pagitan ng 2 taong sinubok ng tadhana, isang bagong simula ang tahimik na namumukadkad. At dito nagtatapos ang kwento ni na Eduardo, Marites at ng 4 na tala. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni na Eduardo at Marites, naramdaman ko ang bawat pighati, ang bawat takot, at ang bawat bigat na kanilang dinala. Naging saksi tayo sa kung paano ang isang pamilyang winasak ng kalungkutan ay dahan-dahang nabuong muli ng isang pag-ibig na hindi inaasahan. Higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Isang paalala na ang tunay na paghilom ay nagsisimula hindi sa paglimot, kundi sa pagtanggap. Na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pagpapalit sa nakaraan, kundi sa pagbibigay ng espasyo para sa isang bagong simula. At ang tunay na pagpapatawad, kadalasan, ay ang kapatawarang kailangan nating ibigay sa ating mga sarili. Sana po ay may napulot kayong inspirasyon sa kanilang kwento. Inaanyayahan ko po kayong mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso't isipan? Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa susunod nating kwento.